Magluto naman tayo kumarites gamit nga po itong induction cooker na mahigit 1 taon ko na nga rin po ginagamit. Siya din talaga sa kinakahiligan ko ang pagluluto. So ilang years na talaga na hindi kami gumagamit ng gasol or di kaya kalan. Pangalawang induction cooker ko na pala ito kumarites. Yung una ko kasing induction cooker ay sa kapitbahay ko lang binili. Luto nga po pala ako ng chop suey. Dahil ni-ready naman na ni Jowa yung mga ingredients or yung mga gagamitin ko. Ayan, at iluluto ko na lang talaga siya. So inuna ko nga pong gisahin yung atay ng manok. Lahan ko lang ng mga pampalasa sa iyan. Nang gumamit ako ng induction cooker, never talaga akong nagsisi. Dahil pandemic pa nga lang, ay induction na talaga yung aking ginagamit. Nung nag-umpisa pa lang akong mag-vlog, ay induction na talaga yung ginagamit ko. Wala kasi ako dati ma-recommend na induction dahil yun nga po ay binili ko lang sa kapitbahay namin. Pero itong lahom nga po na ginagamit ko kumarites, ang kagandahan nga nito ay kahit nga po mabasa yung pinaka-induction niya ay hindi masisira or hindi mababasag. Time kasi yung ginamit ko nga ay nag-crack yung pinaka-screen niya. Gumagana pa rin naman. Dahil infrared na nga po itong ating lahom ay talaga namang mabilis siyang uminit or mabilis makaluto. Kaya siniset ko lang sa 10 or 11 yung pinakainit niya. Kung maliit lang naman yung lutuan mo ay pwede mong piliin yung single heating mode. Pag malaki ay dapat dual. Pindutin nyo lang yung single dyan or double tap. Dahil makikita nyo naman dyan sa screen na. Tapos napakabilis nga lang din niyang linisan. Nung una ko palang gamit nito ay nasa 300 pesos yung nadagdag nga sa kuryente ko. Nung mga sumunod na buwan ay bumalik na rin naman sa dati kong bill. Lahat talaga ng gamit ko dito kumarites, initan ng tubig at saka mga steamer ay di kuryente. Hindi na talaga ako gumamit ng gasol kahit kailan. Pag nakabayad ka na ng kuryente, hindi ka na mag-aalala na baka maubusan ka ng gasol. Bago pala ako magluto kumarites, ayan, at naglinis nga ako ng tindahan. Ito na nga po yung resulta niya. Nakaayos at nakapag-refill na naman nga po tayo ng mga stock. Habang naglilinis pala ako dyan at nag-aayos, si Jowa nga yung ginawa niya ay yung niready yung lulutuin ko. Kaya pagkatapos ko maglinis, nagluto naman nga po ako. Kung naghahanap pala kayo ng magandang induction ay ilalagay ko nga yung link sa comment section. Kaya pala magluto niyan kahit baka pa yan na kailangan mong palambutin. Kahit buto-buto pa yan. May dual burner na rin pala yun kumarites kung gusto nyo nga ng dual burner. Ayan, ang tanganda na naman nga po ng ayos ng ating munting tindahan dahil nakapag-refill ako at napuno na naman. Ayan yung ating lagayan ng shampoo at may kulang pa pala dyan. Yung lagayan ng toyo, mga kape naka-arrange at naka-refill na rin. Ito naman yung itsura sa labas at kitang-kita nga yung mga display natin sa harap ng pintuan, pati na nga rin po dyan sa may pinakatindahan. Ganda lang din talaga ng pailaw natin dito sa ating munting tindahan kumarites. Cover din pala itong tindahan ko at trapal nga po, transparent iyan. O diba at ilang buwan na yan kumarites at hindi naman nagbabago yung kanyang kulay. Dahil makapal nga po yan kumarites, hindi basta-basta napupunit. May pa-sticker pa tayo doon sa pinakatas ng tindahan para may pa-design nga po yan at hindi boring. Kaya nyo ba yung lagayin ko ng mga magic sarap, bitchin at ginisa mix? Ang ayos talaga nilang tingnan. Kaya mas maganda talaga na gumamit ng mga organizer para hindi nga po nakakalat. Comment lang kayo kumarites kung may gusto nga kayong link sa aking mga pinopost. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.